Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at taga-subaybay. Narito na naman tayo sa ating channel na Huling Pag-ibig. Ngayon, samahan ninyo akong pakinggan ang isang kwento na pinamagatang. Kakabili ko lang ng kotseng na kakahalaga ng 3 milyon. Inimbita ko ang pamilya ng asawa ko at pamilya ko para magdiwang. Ngunit sa gitna ng saliw-salo, isang salita mula sa aking biyenan ang nagpaalis sa kanya sa aking pamamahay. Ano nga ba ang madetalyeng ng kwentong ito? Halina't sabay-sabay nating pakinggan. Napakasaya at napakaingay sa aming bahay ng araw na iyon. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-ipon, sa wakas ay nakabili na rin kami ng aking asawa ng bagong kotse na nakakahalaga ng 3 milyong piso. Para sa akin, hindi lang ito isang sasakyan, kundi ito ang bunga ngaming mapawis at luha. Kaya naman inanyayahan ko ang aming mga pamilya, kapwa sa panig ko at sa panig ng aking asawa upang makisaya. Maaga pa lang ay abala na ako sa palengke, bumili ngang lahat ng uri ngang seafood, manok at gulay para makapagluto ang 3 handaan. Sa tusalub ng kusina, umaalingasaw ang bango ngang maniluluto. Sa sala, masiglang nagtatawanan at nagkukuwentuhan ang lahat. Ang aking pamilya, na galing pa sa probinsya, ay may dalang nga pasalubong tulad ng suman at lambanog. Lahat sila ay nakangiti, sinasabing ang kanilang anak na babae, matapos ang maraming taon ng paghihirap, ay sa wakas ay may pagmamalaki na. Dumating din ang pamilyang asawa ko. Sa simula, puro papuri ang kanilang sinasabi habang hindi maalis ang kanilang pahanga sa makintap na kotse na nakaparada sa labas. Nang ang lahat ay nasa hapakainan na, masayang ipinagmalaki nga aking asawa, itong kotse, 7 to. Sa susunod, pwede na nating isakay ang buong pamilya sa mga piyesta o reunion. Itong model na ito ang piniling asawa ko, ligtas na, maganda pa. Ang sinabi niyang iyon ay umaninang palakpakan mula sa aking pamilya, pinupuri ako sa aking galing at pagiging maalalahanin. Ako naman ay tahimik na nakangiti, habang sa lup-lup ko ay nagpipigil ng luha sa tuwa. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagtitipid, dumating din ang araw na ito kung saan may pagmamalaki ako ng aking mamagulang sa aming makamag-anak. Ngunit sa kalagitnaan ng masayang salusalo, biglang itinaas ng aking biyenang babae ang kanyang kopita, nanliit ang mga mata at mapanguyam na ngumiti. Binitiwan niya ang isang pangungusap sa gitnang lahat, kotse na 3 milyon? O maganda nga, pero sigurado ba kayong mapapanatili nyo yan? Kung aangat ang pamilyang to, ipuputol ko ang ulo ko. Biglang bumigat ang hangin na parang tingga. Ang masayang tawanan ay biglang naputol. Nakita ko ang aking ina na namumula ang mukha. Ang 2 kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang makubiertos, halatang nagpipigil ng galit. Tumikhim ang aking ama, seryoso ang tingin, ngunit nanatiling tahimik dahil sa paggalang sa akin. Ang buong pamilya ko ay hindi makagalaw, walang nangahas na magsalita. Ilan sa magamaganak nga asawa ko ay napangisi, tila nag-aabang ng isang magandang palabas. Sinubukan siyang sawayin ng aking asawa, "Nay, masayang araw po ngayon, huwag naman po kayong magsalitang ganyan." Ngunit hindi siya tumigil. Tumingin siya sa akin, punong pait ang boses. Ang manugang na magaling, dapat mag-focus sa matinong paghahanap buhay, hindi yung puro pagpapasikat. Nakabili lang ng kotseng 3 milyon, baka bukas makalawa ay isanla lang yan, tignan natin kung sino pang papansin sa inyo. Bawat salita niya ay parang sumasakal sa akin. Malinaw na sinadya niyang ipahiya ako sa harap ng aming mapamilya. Hindi lang niya ako minaliit, kundi sinisiraan pa niya kami, na ginagawang katatawanan ang lahat ng aming pinahirapan. Biglang sumiklap ang galit sa loob ko. Mabilis akong tumayo, at ang upuan na naitulak ko ay lumikhang malakas na ingay, napatingin sa akin ang lahat. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, at bawat salita ay malamig at malinaw kong sinabi, "Kung ganon na lang po pala kababa ang tingin ninyo sa aming mag-asawa, maari na po kayong umalis sa pamamahay ko ngayon din." Sumabog ang tensyon sa hangin. Lahat ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang pamilya ko ay nagulat, habang ang pamilya ang asawa ko ay nanlaki ang mamata. Ang aking biyenan naman ay natulala, nagbago ang kulay ng mukha,
na tila hindi makapaniwalang kaya kong sabihin iyon sa harap ng lahat. Pagkatapos ng mapait na salita nga aking biyenan, sa isang iglap ay natahimik ang buong bahay. Biglang bumalik sa aking isipan ang mga mahihirap na araw na aming pinagdaanan. Noon, bagong kasal pa lang kami, walang-wala kundi isang maliit at sira-sirang apartment sa labas ang siyudad. Kapag mainit, para kaming nasa hurno, kapag umuulan, tumutulo sa loop. Tuwing malakas ang hangin, nanginginig ang buong yerong bubong. Naalala ko pa ang magagabing nakbibilang kaming barya. Naalala kung may sapat pa kaming bigas para sa kinabukasan. May isang pagkakataon na wala na kaming kahit 100 piso. Tiningnan ko ang aming kaldero. Isang takal na lang ng bigas ang natira, habang ang aming maliit na anak ay walang tigil sa pagiyak. Nanginginig akong lumingon sa aking asawa. Mahal, wala na tayong bigas. Anong ipapakain natin sa bata bukas? Ang aking asawa ay napaupo. Sinabunutan ang kanyang magulong buhok at napatingin sa sahig, walang masabi. Sa huli, lakas loob akong pumunta sa bahay ng aking biyenan, umaasang tutulungan niya kami. Ikinuwento ko ang lahat ng aming pinagdadaanan na kailangan lang namin ng ilang libong piso para makaahon. Ngunit malamig siyang tumugon, wala rin kaming sobrang pera. Dapat matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mapaa. Kung palagi kayong aasa sa iba, kailan kayo unlad? Natigilan ako sa kanyang sagot. Sa kanyang mga mata, walang bahid ng awa para sa kanyang manugang, lalo na para sa kanyang apo. Tahimik akong umalis, dala ang kahihiyan. Kinabukasan, kinailangan kong kumatok sa aming kapitbahay. Si Aling Nita, na nakatira sa katabing unit, ay nag-aalalang nagtanong, bakit hindi ka humingi ng tulong sa biyenan mo? Hindi dapat naghihirap ng ganito ang isang manugang. Pilit akong ngumiti at sumagot. Bawat pamilya po ay may kanya-kanyang sitwasyon. Ayoko na pong makadagdag ng abala. Pagkatapos nun, tinanggap ko ang isang takal na bigas na ibinigay niya at habang hawak ito, hindi ko mapigilang mapaluha. Sa mga sumunod na araw, ang aking mga magulang ang tunay na naging sandigan namin. Kahit hindi rin sila sagana sa probinsya, nagawa pa rin ng aking ama na mag-ipon ng ilang libo at ipinadala sa amin. Ang aking ina naman ay nagpadala ng ilang kilong bigas at gulay sa pamamagitan ng bus. Nang matanggap ko ito, napayakap na lang ako ng mahigpit, hindi makapagsalita. Laging sinasabi ng aking ama, anak, magpakatatah ka. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang taong masipag. Manalih ka lang, laging nasa likod mo ang mga magulang mo. Ang bawat salita niya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Kahit punong hinanakit, hindi ko kailanman ikinuwento ang pagtanggi ng aking biyenan na tulungan kami dahil ayokong malungkot pa sila. Ngunit sa kaibuturan nga aking puso, ang sugat na iyon ay hindi kailanman gumaling. Alam ko na ang mga araw na iyon ng paghihirap ay malalim na nakatatak sa aking alaala. Kaya naman ngayon, nang ang aking biyenan ay walang pakundangang ininsulto ako sa harap ng lahat, ang lahat ng alalang iyon ay bumalik na parang mapatalim na tumutusok sa aking puso. Alam kong hindi ko na kayang manahimik at magtiis pa. Alam ko, pagkatapos ang lahat ng mapapait na araw na iyon, sinabi ko sa aking sarili na kung hindi ko ililigtas ang aking sarili, walang ibang gagawa nito para sa akin. Nagsimula akong tumanggap ng dagdag na trabaho. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na may maliit na sahod at sa gabi, gumagawa ako ng libro para sa isang maliit na negosyo para kumita ng dagdag. May gagabing halos bumaksak na ang aking mga mata sa pagod. Ngunit kapag nakikita ko ang aking anak na mahimbing na natutulog, bumabangon ako at sinasabi sa sarili na kailangan kong magsikap pa. Ang asawa ko, isang inhinyero, ay kumikita ng halos 40,000 piso kada buwan. 2. Sinubukan niyang mag-overtime para madagdagan ang aming kita, ngunit kahit pagsamahin ang aming sahod, kulang pa rin. Kaya sinabi ko sa kanya, mahal, subukan ko kayang mag-online selling. Sa simula, baka hindi malaki ang kita, pero baka unti-unti, umasenso rin. Nag-aalala siyang tumingin sa akin, hindi ba masyadong mahirap yan para sa iyo? May trabaho ka na sa umaga,
Tapos aasikasuhin mo pa ang mga order sa gabi. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Okay lang, mahal. Bata pa tayo, malakas pa. Basta't may pagkain at damit ang anak natin, ayos lang. Kaya nagsimula akong kumuha ng mga damit mula sa Divisoria para ibenta online. Sa umaga, nagpo-post ako at sumasagot sa mga customer, at sa gabi, nag-impake ako ng mga order. Minsan, hating gabi na ako natatapos. Nang makita ng aking ina sa probinsya ang aking pagiging abala, nagpadala siyang ilang kilong kamote at gulay para may benta rin ako. Dahil sa aking tiyaga, unti-unting dumami ang aking mga customer. May mga buwan na kumikita ako ng ilang libong piso. Pakaraan ng isang taon, lakas loob akong umupangang isang espasyo sa ground floor ng aming condominium upang magtayo ng maliit na tindahan. Naglagay ako ng ilang estanta ng damit at isang mesa para sa mga aksesorya. Sa araw ng pagbubukas, dumating ang aking mga kaibigan upang sumuporta at bumisita rin ang aming mga kapitbahay. Habang tinitingnan ko ang kita na nakasulat sa pisara, hindi ko mapigilang maluha. Pakiramdam ko ay nakalabas na ako sa dilim. Ngunit, hindi kailanman tumingin sa akin ng may kabutihan ang aking biyenan. Madalas niya akong libakin sa harap ng buong pamilya. Nagpapanggap lang na negosyante yan, hindi naman yumayaman. Makano lang ba ang kikitain sa pagbebenta ng murang damit? Kapag nalugi yan, sa asawa pa rin aasa. Isang araw, habang nakbubuhat ako nga paninda, nakatayo siya sa pinto at sinabing, ang magababay, dapat sa bahay lang, nag-aasikaso ngang asawa at anak, hindi yung nakukunwaring negosyante. Tiknan mo, baka sa huli wala kang mapala. Masakit pakinggan, pero tinis ko na lang. Kung sasagutin ko siya, lalo lang gugulo. Narinig ko pa na ipinakakalat niya sa aming mga kamag-anak na gusto ko lang yumaman at pinapabayaan ko na ang aking anak at pamilya. Dahil sa masalitang iyon, ilang gabi akong hindi makatulog. Malungkot kong sinabi sa aking asawa, nakikita mo naman, ginagawa ko ang lahat para sa pamilya natin, pero hindi pa rin ako maintindihan ni nanay. Bumuntong hininga siya at inakbayan ako, alam kong nahihirapan ka na. Pero sana, magtiis ka pang kaunti. Huwag mo, nalang siyang patulan. Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, lalo akong nasasaktan. Naalala ko ang maaraw na umulan at bumabagyo, pero kailangan kong mag-deliver ng mga order, nanginginig ang makamay ko sa lamig. Naalala ko ang mga gabing puyat ako sa paggawa ng ulat, nananakit ang mga mata ko. Lahat ng iyon ay para sa mas magandang buhay ng aming pamilya. Ngunit sa halip na makatanggap ng suporta mula sa pamilya ng aking asawa, puro panlalait ang aking naririnig. Sinabi ko sa sarili ko, habang lalo nila akong minamalit, lalo akong magsusumikap para patunayan na hindi ako palaasa at mahina tulad ng iniisip nila. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-ipon, sa wakas ay nagpasya kaming bumili ng bagong kotse. Matagal na naming pangarap iyon para ligtas ang mga bata sa pagpasok sa eskwela at para hindi na kami kailangang makipagsiksikan sa bus kapag may mga okasyon. 5 nang pirmahan namin ang kontrata, nanginginig ang puso ko sa tuwa. Hinawakan ko ang kamay ng aking asawa at sinabing, mahal, mula ngayon, hindi na tayo magtitiis sa ulan at init sa ating lumang motorsiklo. Hinikpitan niya ang hawak sa aking kamay, sulit ang lahat ng pagod natin. Bunga ito ng ating pagsisikap. Nang dumating ang makintab at itim na kotse sa aming condominium, lahat ng kapitbahay ay humanga. May nagsabing, ang swerte naman ng pamilyang ito. Masipag kasi silang mag-asawa kaya umuunlad. Ngumiti lang ako. Alam ko kung gaano karaming pawis at luha ang ipinuhunan ko para sa araw na ito. Upang ibahagi ang aming kasiyahan, nagpasya akong magdaos ng isang maliit na salusalo, inaanyayahan ang makabilang paning ng aming pamilya. 5 ako mismo ang gumawa ang menu. Isang handaan ng sariwang seafood, iba't ibang putahe ng manok, at isang mainit na sabaw. 14 kinaumagahan, maaga kaming gumising ng asawa ko para mamalengke at maglinis. Habang pinapanood ko ang aming anak na masayang tumatakbo sa paligid ng bagong kotse, napangiti ako, punong kaligayahan.
Ang pamilya ko na galing probinsya ay tuwang-tuwa. Niyakap ako ng aking ina, naluluha, anak, ang galing mo. Ang tanging hiling lang namin ay maging masaya at komportable ka. Tinapik naman ng aking ama ang balikat ng asawa ko. Iho, saludo ako sayo. Marunong kang mag-alaga ng pamilya. Ang buong pamilya ko ay naktipon, pinupuri ang ganda ng kotse at ang aking kasipagan. Sa kabilang banda, iba ang reaksyon ng pamilya nga, asawa ko. Kahit papuri ang lumalabas sa kanilang mabibig, ang kanilang mga mata ay puno nga pagsisiyasat. Ang ngatiyahin ng asawa ko ay nagbulungan, bumili pang kotse para magpasikat, baka hindi naman kayang alagaan. Isang pinsan naman niya ang sumulyap at nagbiro, saan kaya galing ang pera nito? Hindi naman siguro galing sa sahot lang. Narinig ko ang lahat, ngunit nagbingi-bingihan ako. Alam kong ang tagumpay ko ay hindi kailanman magiging kalugot-lugot sa kanilang paningin. Sinikap pa rin ng asawa kong maging masaya ang okasyon. Ipinasyal niya ang lahat para ipakita ang kotse. Ipinapaliwanag ang bawat feature na parang isang batang nagpapakitang bagong laruan. Nakatayo ako sa tabi niya, nakangiti, nararamdaman ang buong kaligayahan. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, mayroon pa ring bahagyang pag-asa na sa araw na ito, sa pagtitipon aming mapamilya, makikita nila ang aking mapinagdaanan at pahahalagahan ang bungang aming pagsisikap. Umasa akong ngingitian din ako ng aking biyenan at babatiin. Ngunit, mayroon akong naramdamang kakaiba sa tuwing tinitingnan niya ang kotse, isang tingin na hindi lang pagkagulat, kundi may halong inis na mahirap ipaliwanag. Nagsimula ang salusalo sa tunong ng gakubiertos at mabangong amoy ng pagkain na kumalat sa buong bahay. 134 inilabas ko ang isang plato ng bagong litson na manok at inilagay sa gitna ng mesa. Ang aking pamilya ay hindi napigilang pumuri. Ngumiti ang aking matiyahin at itinaas ng aking ama ang kanyang baso. Buong pagmamalaking sinabi, ang anak kong babae, mula pagkabata, ay masipag at matiyaga. Ngayong nakikita ko siyang ganito, napakasaya ko. Hindi nasayang ang aming pagpapalaki. Nang marinig ko iyon, ang puso ko ay napuno ng tuwa. Nakita ko ang ningning sa mga mata ng aking asawa. Nakangiti siyang sumabat, itay, ang lahat ng ito ay dahil sa asawa ko. Kung hindi dahil sa kanyang pagsisikap, hindi ko kailanman maisip na makakabili kaming ganitong kotse. Nagpalakpakan ang aking pamilya, sumasang-ayon. Ang pakiramdam nun ay napakainit, na tila lahat ng pagod at hirap ay nasuklian. Ngunit ang kasiyahang iyon ay hindi nagtagal. Napansin kong ang aking biyenan ay nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mamata ay pasulyap-sulyap at ang kanyang bibig ay may bahagyang ngisi. Bumulong siya sa kanyang anak na babae, ang aking hipak, na sapat lang para marinig na katabi, gastos ng gastos, ano namang ikagagaling niyan? Bumili ng kotseng 3 milyon habang ang kapatid niyang lalaki ay halos walang makain. Anong klaseng manugang yan? Hindi marunong mag-isip para sa kanyang hipak? Ang masalitang iyon ay narinig na aking pinsan na napatingin sa akin na may pag-alala, nagsimula nang magbulungan ang iba. Narinig ko ang lahat ngunit kunwari akong walang narinig. Kinakat ko na lang ang aking labi para maktimpi. Maya-maya, biglang nagsalita ang aking hipag na nagkukunwaring walang mali siya. Ate, ang mahal naman ng kotse. Siguro malaki ang tinulong ng pamilya mo. No? Natigilan ang lahat. Mahinahon akong sumagot. Ipon namin ito nga asawa ko sa loob ngang maraming taon. Wala kaming inutang kahit kanino. Tumango ang aking ama at malinaw na sinabi, tama yan, nagirap ang anak ko para diyan, hindi madali ang pinagdaanan niya. Sariling sikap niya yan. Sumingit din ang aking ina, nakita ko ang lahat ng hirap niya. May mga araw na naubusan siyang bigas at nanghiram sa kapitbahay. Wala namang tumulong sa kanila mula sa panik ninyo. Ngayon na nakaahon na siya, bakit ninyo siya sinisiraan? Biglang tumahimik ang lahat. Maraming mga mata ang napatingin sa aking biyenan. Bahagya siyang nagulat. Ngunit mabilis na bumalik sa kanyang pagiging matigas at ngumiti ng mapakla. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung magaling ang isang manugang, dapat iniisip din niya ang kanyang mahipag.
Kung sarili lang niya, ang iniisip niya, masyado siyang makasarili. Nang marinig ko ang salitang makasarili, kumulo ang dugo ko. Alam kong ang patutsada niya ay hindi lang para sa akin, kundi ginagamit niya ang kanyang anak para ilagay ako sa isang mahirap na sitwasyon sa harap ng lahat. Sa loop ko, isang apoy ang nagsimulang mag-alab, isang senyales na ang tensyon ay malapit ng sumabo. Lalong bumigat ang atmosfera sa salu-salo. Matapos magsalita ang aking ina, marami ang nanahimik na lang at kumain. Ngunit hindi doon tumigil ang aking biyenan. Tumikhim siya at sinadiyang lakasan ang boses habang nakatingin sa kanyang anak na babae na nakayuko, ang bunsong anak, naghihirap, walang tumutulong. Pero ang hipak niya, gumagastos ng milyon-milyon para sa kotse. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Sasabihin nila, ang hipag, hindi marunong maawa sa kapatid. Natigilan ako, alam kong sinasadya niyang ilagay ako sa alanganin. Tumingin ang aking hipag, at sa mahinang boses na tila nagdaragdag ng gasolina sa apoy, sinabi niya, hindi naman po ako nagrereklamo kay ate, pero nakaramdam lang po akong kaunting inggit nang makita kong bumili siya ngang mamahaling sasakyan, sumang-ayon ang ilang kamag-anak sa paningang aking asawa. Kinagat ko ang aking labi at mahinahong sumagot, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sitwasyon. Lahat tayo ay kailangang magsumikap para sa ating sarili. Ako man ay nagsimula sa hirap, walang nagbigay sa akin ng kahit ano. Dahil dito, pinalong ang aking ama ang mesa. Ang anak ko ay naghirap ngang maraming taon para marating ang araw na ito. Pakiusap, huwag ninyong dalhin ang paghahambing dito sa hapagkainan. Kung mahal ninyo ang inyong bunsong anak, tulungan ninyo siya, huwag ninyong ipasa ang responsibilidad sa aking anak. Lalong bumigat ang tensyon. Hindi na rin napigilan ng aking ina na sabihin, noong naubusan siyang bigas, ako mismo ang nakakita. Kinailangan niyang manghiram sa kapitbahay. Humingi siyang tulong sa inyo, pero tinanggihan ninyo. Ngayon na nakabangon na siya, kayo naman ang nanunumbat. Nasaan ang hustisya doon? Nagulat ang lahat. Ang mukhang aking biyenan ay naging madilim. Ngumiti siya ng mapakla. Hindi ko siya binigyan dahil gusto kong turuan siyang maging independent. Ngayong mayaman na siya, dapat naman niyang isipin ang kanyang kapatid. Huwag siyang maging makasarili. Nang marinig ko ang salitang makasarili, kumulo ang dugo ko. Sa nanggigigil na boses, tiningnan ko siya ng diretso. Hindi na po siya bata. 25 taong gulang na siya. Palaki na lang siyang naklalaro kasama ang makaibigan at ayaw magtrabaho. Kami na lang ba palagi ang bubuhat sa kanya? Makatarungan ba iyon para sa anak ko? Ang sinabi ko ay parang isang kutsilyo na sumira sa tensyonadong katahimikan. Namutla ang aking hipag at nag-atubiling sumagot, ate, sobra ka naman magsalita. Hindi ko siya pinatapos. May mga araw na nakikita-kitang ginagastos ang pera ng magulang mo sa bar, bumibiling bak na 10,000 habang ako ay nakukumahok sa pagtatrabaho. Ngayon, sasabihin mong madamot ako? Sa tingin mo ba, tama yon? Walang umimik. Ang aking ama ay muling pinalo ang mesa, tama ang anak ko. Kung sino ang matanda na, dapat matuto ng mag-alaga sa sarili. Huwag gamitin ang katamaran ng isa para manisi ng iba. Hindi, yan makatarungan. Niyakap akong aking ina at bumulong, huwag kang malungkot. Sabihin mo ang totoo para malaman ng lahat, wala kang ginagawang masama. Namula ang mukha ng aking biyenan. Nanlisik ang kanyang mamata at nangingini ang malabi, ngunit alam kong sa loob niya ay nag-ipon siya ng mas malaking galit na naghihintay lang ng pagkakataong sumabo. Ang hangin sa loob ng bahay ay napakabigat na tila mahihirapan kang huminga. Matapos kong sabihin ang totoo tungkol sa katamaran at pagiging maluho ang aking hipag, natahimik ang lahat. Nakayuko ang aking hipag habang ang mga tiyahin sa paningang asawa ko ay nagbubulungan. Ngunit nanatili akong tuwid, hindi iniwasan ang kanilang matingin dahil alam kong nagsasabi ako ng totoo. Ngunit hindi na napigilan ng aking biyenan ang kanyang sarili. Bigla niyang ibinagsak ang kanyang baso sa mesa, tumalsik ang alak sa matinis na boses. Sumigaw siya, tumigil ka.
Ang lakas ang loop mong ipahiya ang kapatid ngang asawa mo sa harap ngang buong pamilya. Isa kang bastos at walang pinag-aralan. Ang masalitang iyon ay nagpasigla sa mga kamag-anak ng asawa ko na nakunwaring umaawat ngunit sa kanilang mamata ay may kagalakan na mula ang mukhang aking mamagulang. Tumayo ang aking ama, ngunit pinigilan ko siya. Hindi ko hahayaang masaktan pa sila dahil sa akin. Tumingin ako ng diretso sa aking biyenan at sa malinaw na boses, sinabi ko, hindi ko po siya ipinapahiya, sinasabi ko lang ang totoo. Ilang taon na siyang matanda pero hindi pa rin nagtatrabaho, umaasa lang. Ako ba ang dapat bumuhay sa kanya habang ako mismo ay minsang naubusang ng bigas at humingi ng tulong sa inyo pero tinanggihan ninyo? Sumabat ang aking ina, tamayan. Nakita ko ang paghihirap niya. Dala-dala niya ang kanyang anak habang buntis, nakiusap sa inyong tulong pero binalewala ninyo. Ngayon na nakabangon na siya, kayo naman ang nanunumbat. Makatarungan ba yon? Nanlaki ang mamatang aking biyenan, lumitaw ang magaugat sa kanyang lig. Gusto ko siyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi yung laging humihingi. Huwag ninyong gamitin, yan para siraan ako sa harap ng lahat. Sumagot ang aking ama, nag-aalab ang mga mata, walang naninira dito. Ang totoo ay totoo. Ang anak ko ay bumangon sa sarili niyang pagsisikap, pero ngayon, sinasabihan ninyong mayabang at makasarili. Bilang isang ina, karapat-dapat ba kayong magsabi ng ganyan? Natahimik ang lahat. Sa wakas, nagsalita ang aking asawa, nanginginig ang boses. Nay, nakikiusap po ako. Masayang araw po ngayon, huwag na po nating palakihin. Alam kong marami ng pinagdaanan ang asawa ko. Huwag nyo na po siyang sisihin. Ngunit hindi nakinig ang kanyang ina. Ngumisi siya, masayang araw. Araw kung saan ang manugang ay sinisigawan ang kanyang biyenan. Kung patuloy mong kakampihan ang babaeng yan, masisira lang ang pamilya natin. Sa mga salitang iyon, kumulo ang dugo ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako. At ang upuan ay muling gumawa ng ingay. Bawat salita ko ay parang martilyo. Tama na po. Matagal na po akong nagtitiis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Pero hindi ninyo ako kailanman itinuring na manugang. Palagi ninyo akong hinahamak. Kung gusto ninyong ipahiya ako sa harap ng lahat, ngayon, sasabihin ko rin ng diretso. Hindi ko na tatanggapin ang inyong kalupitan at kapaitan. Sinubukan akong yakapin ngang aking ina, natatakot na baka masabi ko pa ang hindi dapat, ngunit marahan kong inalis ang kanyang kamay. Ang tingin ko sa aking biyenan ay kasing laming ng yelo, kung sa tingin ninyo ay bastos ako at hindi karapat-dapat, ngayon din, maari na po kayong umalis sa pamamahay na ito. Sumabog ang lahat. Ang aking pamilya ay natigilan, habang ang makamag-anak ng asawa ko ay hindi mapakali. Ang aking hipag ay umiyak at yumakap sa kanyang ina. Ang aking biyenan ay namutla, nanginginig sa galit. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong ito na ang hangganan ng lahat ng aking tinis. Ang tunay na laban sa pagitan namin ng aking biyenan ay nagsimula na. Nang marinig ang mga salitang maari na po kayong umalis sa pamamahay na ito para bang tumigil ang mundo. Walang ingay maliban sa mabilis na pagingang bawat isa. Ang aking biyenan ay natigilan, namutla at pagkatapos ay namula sa galit. Nanginginig ang kanyang mga labi. Itinuro niya ako at sumigaw, walang hiya ka. Pinalaki ko ang anak ko ng maayos para lang mag-uwi ngang isang babaeng walang respeto na tulad mo. Sa harap ng lahat, pinalalayas mo ang sarili mong biyenan. Magbabayad ka para dito. Ang aking hipak ay humagulgol at yumakap sa kanyang ina. Nay, umalis na po tayo. Natatakot na ako, sobra na si ate. Ang mga tiyahin sa panig ng asawa ko ay nagsimula. Naring magingay, Diyos ko, anong klaseng manugang ito? Narinig ninyo lahat. Diba? Pinalayas niya ang kanyang biyenan? Samantala, ang aking pamilya ay hindi makagalaw. Ang aking ina ay napahawak sa kanyang dibdib, naluluha. Tama na po, sabi niya sa nanginginig na boses. Sobra na pong nagtiis ang anak ko. Kung mahal ninyo ang inyong mga anak at apo, huwag nyo na po siyang pahirapan pa. Tumayo ang aking ama, matatak ang boses. Tama na.
Bahay ito ng anak ko, may karapatan siyang protektahan ang kanyang kaligayahan. Simula ngayon, kung sino man ang hindi marunong rumespeto, maari nang umalis. Ayoko nang makitang sinasaktan ang anak ko sa sarili niyang tahanan. Nakagulo ang lahat. Ang ilan sa makamag-anak ng aking asawa ay tumayo para ipagtanggol ang kanyang ina, habang ang iba ay nanahimik, alam na sobra na ang ginawa ng aking biyenan. Ang aking asawa ay natulala, namumutla. Nay, mahal. Pakiusap, tumigil na kayo. Nay, huwag po kayong umalis. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina. Itinulak siya nito at galit na hinila ang kanyang anak na babae. Halika na, anak. Hindi na tayo nirerespeto sa bahay na ito. Tignan natin kung mabubuhay sila nang wala tayo. Ang tunog ng kanyang sinalas ay malakas na umalingaw sa sahig. Habang umiyak, sinabihan akong aking hipag, magsisisi ka sa ginawa mo ngayon. Hindi na ako lumingon. Itinuro ko lang ang pinto at malamig na sinabi, nandun ang pinto. Kung sino ang hindi marunong rumespeto, maaari nang umalis. Muling nakagulo ang lahat. Narinig ko ang mabulungan ng magapitbahay sa labas. Niyakap ako ng aking ina. Anak, kumalma ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng lahat. Biyenan mo pa rin siya. Tumingin ako sa kanya, namumula ang mamata. Nay, sobra na po. Hindi ko nahahayaang tapak-tapakan niya ako. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Sumang-ayon ang aking ama. Samantala, ang aking asawa ay nakayuko, hawak ang kanyang ulo. Wala na siyang masabi. Hinayaan na lang niyang umalis ang kanyang ina at kapatid. Isang malakas na kalabog ng pinto ang nagpayanik sa buong bahay. Sa sandaling iyon, nakaramdam akong ginhawa at sakit. Guminhawa dahil sa wakas ay nakatayo na ako para sa aking sarili, ngunit masakit dahil alam kong wala nang babalikan ang relasyon namin ng aking biyenan. Napaupo ako at huminga ng malalim, ngunit ang tensyon ay nanatili. Walang gumalaw sa kanilang makinakain. Habang nakaupo ako, nanginginig pa rin ang puso ko. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak ng asawa ko. Ang tapang naman ng manugang na yan, pinalayas ang biyenan. Kung lalabas ang kwentong ito, saan pa ilalagay ang mukha ng pamilya natin? Sabi ng isang tiyahin. Sabi na nga ba, kapag yumayaman, nagiging mayabang. Hindi magtatagal ang swerte sa ganyang ugali. Dagdag ng isa pa. Nag-init ang mukha ko, ngunit pinilit kong kumalma. Ayokong mapahiya pa sa harap ng aking pamilya. Tumayo ang aking ina. Alam niyo ba kung gaano katagal nagtiis ang anak ko? Naubusan siyang bigas, pero tinanggihan siyang tulong. Ngayon na may narating na siya, bakit ninyo siya sinisiraan? Sumigaw din ang aking ama, pinalaki namin ang anak naming maging mabuting tao, hindi para basta-basta nalanglaitin. Kung hindi ninyo kayang maging patas, huwag na kayong umasang mananahimik kami. Sumang-ayon ang aking pamilya, isang pinsan ko ang direktang nagsalita, nakita namin ang lahat. Nagsimula siya sa wala, nagtayo ng negosyo, inalagaan ang kanyang anak at asawa. Anong mali sa ginawa niya para danasin ang ganitong kahihiyan? Natahimik ang panig ng aking asawa, ngunit isang tiyahin ang sumagot. Magaling nga siya, pero kung bastos naman, wala ring kwenta. Tumingin ako sa kanya at sinabing, hindi po ako bastos. Hindi ko lang po kayang tanggapin ang kalupitan. Muling natahimik ang lahat. Sa labas, ang makapitbahay ay patuloy na nagbubulungan. Bihira ang manugang na nagpapalayas ng biyenan. Pero mukhang masama rin ang ugali ng biyenan, sabi ng isa. Siguro may matinding dahilan kaya niya ginawa yon, sagot ng isa pa. Ang aking asawa ay nanatiling nakayuko, gulong-gulo. Naipit ako sa gitna, bulong niya. Isang ina, isang asawa. Bakit naging ganito ang lahat? Nilingon ko siya, ayokong mahirapan ka. Pero nakita mo naman, ilang taon akong nagtiis. Ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Natapos ang salu-salo sa gulo. Ang pamilya ng aking asawa ay umalis ng may galit, habang ang pamilya ko ay naiwan para tulungan akong maglikpit at bigyan akong suporta. Wala kang ginawang masama, anak, sabi ng isang tiyahin ko. Kung palagi kang magtitiis,
Lalo ka lang aapihin. Ginawa mo yan para protektahan ang sarili mo. Sa mga salitang iyon, napayak ako. Alam kong simula pa lang ito ngang mas malaking unos. Akala ko ay titigil na ang lahat pagkatapos ng gabing iyon, ngunit iyon palang pala ang simula. Sinimulan ng aking biyenan na ikalat ang mga kasinungalingan tungkol sa akin. Sa bawat makasalubong niya, sinisiraan niya ako. Narinig ko mula sa isang kapitbahay na sinabi nga aking biyenan na ang kotseng 3 milyon ay hindi namin pinahirapan kundi bigay lang ng pamilya ko at ako ay gastador. Kumulo ang dugo ko. Hindi lang sa lupngang bahay niya ako sinisiraan kundi sa buong komunidad na. Maging ang aking hipag ay nagpost sa Facebook ng mapatutsada. May mga taong akala mo magaling pero palaasa lang pala sa pamilya. Huwag mayabang, baka sa huli, mapahiya lang. Marami ang nag-share at nakomento. Ilan sa mga kakilala ko ay nagtanong, totoo ba yung nababasa ko? Ang sagot ko lang, pawis at dugo namin yan. Ngunit alam kong mahirap nang pigilan ang sismis. Ang pinakamasakit ay nang sa isang pagtitipon ng pamilya. Sinabi niya sa lahat, hindi naman yan mayaman. Yung kotse, pera ng pamilya niya yan. Kung walang pamilya niya, wala yan kahit isang butil ng bigas. Sumang-ayon pa ang isang tiyuhin. Nang marinig ko ito, nasaktan ako. Lahat ng aking pinahirapan ay binura ng ilang masasakit na salita. Maging ang asawa ko ay nahirapan. Sa trabaho, tinutukso siya ng kanyang kasamahan. Swerte mo sa asawa mo. Mayaman pala dahil sa pamilya. Sabi nila, umuwi siyang pagod na pagod. Pagod na ako. Panay ang paninira ni nanay at ng kapatid ko. Wala na tayong mukhang may haharap sa iba. Niyakap ko siya, kung mananahimik tayo, lalo silang lalakas. Hindi ko hahayaang baluktutin nila ang katotohanan. Dun, nakpasya ako. Hindi na ako mananahimik. Inilabas ko lahat ng aming mabang statement, kontrata, resibo at maging ang sertipiko ng bonus ng asawa ko. Oras na para baliktarin ang sitwasyon at bawiin ang aking dangal. Alam kong kung mananahimik ako, parang isinuko ko na rin ang aking dangal. Nagpasya akong linawin ang lahat. Mahal, sabi ko sa aking asawa, kailangan nating ilabas ang lahat. Kukunin ko ang ngabang statement, kontrata, pati na rin ang sertipikong bonus mo. Kung hahayaan nating makalat ng kasinungalingan sina nanay, wala na tayong mukhang may haharap pa, pumayak siya. Gabi-gabi, inayos ko ang lahat ng papeles. Ang aming iPhone sa loop ng 7 taon. Ang resibo ng aking negosyo. At ang sertipiko ng 500,000 pisong bonus ng aking asawa. Kinaumagahan, inimbitahan ko ang aming mga kamag-anak. Nagtipon sila, puno NG kuryosidad. Inilatag ko ang mga papeles sa mesa. Alam kong maraming sismis, sabi ko. Sinasabi nilang ang kotseng ito ay hindi namin pinahirapan. Ngayon, lilinawin ko ang lahat. Ipinakita ko ang aming passbook, ang nga kontrata, at ang sertipiko ng bonus. Lahat ng ito ay galing sa aming pawis at dugo. Nagbulungan ang lahat. Isang kapitbahay ang tumayo, saksi ako. Araw-araw, nakikita ko siyang nagtatrabaho. Kahit umulan, nagde-deliver siyang ang gadamit. Imposibleng hindi niya pinahirapan ang pera niya. Sumunod ang isang tiyahin ko. Naalala ko pa, nagpapadala siyang bigas sa probinsya mula sa kitang kanyang tindahan. Mabuting anak siya, bakit ninyo siya sinisiraan? Unti-unting nagbago ang gihip NG hangin. Tumingin ako sa palihid, hindi ako nagyayabang. Gusto ko lang NG respeto. Kung may tututol, maglabas kayo NG ebidensya. Natahimik ang lahat. Ang mamata ay napunta sa aking biyenan na nakaupo sa dulo, namumutla. Ang hipag ko ay nakatago sa likod niya. Tumayo ang aking ama, malinaw na ang lahat. Kung may makakalat pa ang tsismis, sila na mismo ang nagpapahiya sa kanilang sarili. Ang masalita niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay at lahat ay napayuko. Alam kong nabawi ko na ang aking dangal. Matapos kong ilabas ang lahat ng ebidensya, natahimik ang buong bahay. Ang aking biyenan, na nakaupo sa dulo, ay biglang tumayo. Oh, may pra ka na. Magaling ka na. Pero kung hindi dahil sa akin sa pag-aalaga ng apo ko, makakapagtrabaho ka ba ng ganyan? Huwag mong isipin na ikaw lang ang magaling.
Malaki rin ang naitulong ko. Ngunit bago pa man may sumang-ayon, tumayo ang isa kong hipag, ang panganay, "Nay, pasensya na po, pero kailangan kong magsalita. Noong nanganak si ate, ilang araw lang kayo nag-alaga tapos umalis na kayo para magsugal. Minsan, may laknat ang bata, sa kapitbahay pa siya humingi ng tulong, huwag po nating pag-usapan ang tulong dito. Namula ang aking biyenan. Itinuro niya ako, ang galing mo, kinukumbinsi mo ang buong pamilya na kalabanin ako. Mahinahon akong sumagot, hindi ko po sila kinukumbinsi. Ang katotohanan ay katotohanan. Noong naghihirap ako, walang tumulong. Ngayon na nakaahon ako, bakit ako sinisisi? Gusto ko lang pong patas na pagtrato. Sumabat ang aking hipag, "Ate, minamaliit mo naman ako, hindi naman ako tamad." Tiningnan ko siya, "Tanungin mo ang sarili mo. Simula noong graduate ka, ilang buwan ka nang nagtrabaho, ilang beses nang nagbayad ng utang ang mga magulang mo dahil sa maluho mo. Kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo, bakit mo sisisihin ang iba?" Napayo ko siya. Walang masabi. Walang nangahas na ipagtanggol siya. Maging ang isang kapitbahay ay nagsalita, saksi ako sa lahat. Siya, maaga pa lang, nag-ayos ng paninda. Yung isa naman, puro pagalagala lang. Ang masalitang iyon ang huling tumusok sa pagpapanggap ngang aking biyenan at hipag. Napaupo siya, "Hapo, ang asawa ko ay tumayo, Nay, pasensya na po. Pero mula ngayon, huwag na po kayong makialam sa pamilya namin, sobra na pong nagdusa ang asawa ko." Iyon ang unang pagkakataon na hayagan niya akong kinampihan. Napaluha ako. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Natigilan ang aking biyenan. Sumigaw siya, "Lahat kayo, kinakalaban ako, magsisisi kayo." Ngunit ang kanyang boses ay mahina na. Walang sumagot. Sa sandaling iyon, alam kong naipanalo ko na ang laban para sa aking dangal, ngunit alam ko ring hindi pa tapos ang galit sa puso ang aking biyenan. Nang akala ko ay tapos na ang lahat, isang tiyuhin sa paning ng asawa ko ang nagsalita, "Ang totoo niyan, simula sa pool, ayaw na talaga ng biyenan mo sayo. Ang gusto niya para sa anak niya ay ang anak ng hepe sa trabaho niya, mayaman at ka-level nila. Pero ipinagpilitan ka ng asawa mo, kaya hanggang ngayon, may sama siyang loob." Parang sinaksak ang puso ko. Lumingon ako sa aking biyenan. Itinanggi niya ito, pero sinabi ngang tiyuhin, alam ngang lahat ang kwentong yan. Bumalik sa aking alaala ang lahat ng kanyang panlalait. Kaya pala, hindi dahil sa mahirap ako, kundi dahil hindi ako ang pinili niya. Humarap ako sa kanya. Lahat ba ang paghihirap ko ay dahil lang hindi ako ang pinili ninyo? Sumabo siya sa isang mapait na tawa. "Oh, ayoko sayo dahil mahirap ka. Gusto kong manugang na mayaman." Ang masalitang iyon ay sumira sa aking puso. Pinalong aking ama ang mesa. "Kaya mo pala pinahirapan ang anak ko ng ganito. Wala ka bang puso?" Umiyak ang aking ina. Tumayo ang asawa ko, "Nay, kahit kailan, hindi ko iwan ang asawa ko. Siya ang kasama ko sa hirap at ginhawa." Natahimik ang lahat. Tumingin ako sa asawa ko at sa gitna ng sakit, nakaramdam ako ng init. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit alam ko, ang relasyon namin ng aking biyenan ay hindi na kailanman maayos dahil ang ugat ng kanyang galit ay malalim na. Matapos malaman ang katotohanan, bumagsak ang reputasyon aking biyenan. Sama pagtitipon, iniwasan na siya. Ang aking hipag ay naging maylap na rin. Samantala, ang respeto sa amin ng aking asawa ay lumago. Ang aming relasyon ay lalong tumibay. Isang gabi, hinawakan niya ang aking kamay. "Patawarin mo ako sa lahat ng pinagdaanan mo. Mula ngayon, ako na ang poprotekta sa iyo." Ang aking biyenan ay lalong naging malungkot. Ang magkamag-anak ay dumalang na sa pagbisita. Ang makapitbahay ay iniwasan siya. Naging aral ito na kung ano ang iyong itinanimin, iyon din ang iyong aanihin. Ngunit kahit nanalo ako, hindi pa rin matahimik ang aking puso. Isang araw, umuwi ako sa probinsya. Sinalubong ako ang aking mamagulang. "Anak," sabi nga aking ama, "sa buhay,
Hindi maiwasan ang mga paninira. Ang mahalaga, namumuhay ka ng marangal. Sabi naman nga aking ina, huwag mong kimkimin ang galit. Palayain mo ang iyong sarili. Nang maasandaling iyon, niyakap akong aking anak. Nay, aalagaan po kita, sabi niya. Dun ko napagtanto, ang tunay na kayamanan ay ang pamilya. Pagbalik ko sa siyudad, ipinangako ko sa sarili ko na mamumuhay. Ako nang may kapayapaan, malayo sa galit. Hinawakan ng aking asawa ang aking kamay. Tayo na lang ang mahalaga, sabi niya. Tumangho ako, humaan ang aking pakiramdam. Ang buhay ay ganyan. Hindi lahat ay matutuwa sa iyong tagumpay. Ang mahalaga ay mamuhay ng tapat at pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kayo, mga mahal naming tagapakinig, ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, pipiliin niyo bang magtiis o ipaglalaban ang inyong dangal? Ay comment sa ibaba ang inyong mga salubin.